Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Awit ng kagalakan, tugtugin ang gitara, at ang kayayan lira. Ipan ninyo ang trumpeta. Halina't simulan natin ang pagdiriwang ba na misa sa dakilang pag-ibig ng Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tunay ang buhay may pagtawag sa bawat isa sa atin kung ano tayong bilang nakikilahok sa buhay na ito ng puspos nawa ng biyaya ng poong may kapal. Tinatawag niya tayo upang magbigay daan sa marami nating paglilingkuran upang ang tunay na paghahari ng Diyos na sa piling natin at punong-puno ng lahat ng mga pagpalang pag-aaruga. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at tinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung minsan ang isa sa inyo'y may reklamo laban sa kanyang kapatid, masasakdal ba siya sa mga hukom na pagano? Sa halip na ipaubaya sa mga hirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila, hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahabol sa sanlibutan? At kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ng ganyang kaliit na bagay? Di ba ninyo alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? Gaano pa man ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito, kung kayo'y may usapin, idudulog pa ba ninyo ito sa mga taong di kinikilala ng simbahan? Mahiya-hiya naman kayo, wala na ba sa inyong marunong mag-ayos sa sigaulitan ng magkakapatid? Ano't nasasaktal pa kayo sa hukuman? Kapatid laban sa kapatid at sa harapan pa ng mga taong walang pananampalataya. Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa namang kabiguan, inyong pagkakapatiran. Hindi ba mas mabuting tiisin na lamang ninyo ang pang-aapi at palampasin ang pandaraya sa inyo? Subalit,
Kayo pa ang nangaapi at nandaraya sa inyong mga kapatid. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait o mapandaraya, ang ganyang mga tao walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo'y pinagwalang sala na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa tipo ng tapat ng pagnanalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, alpat, tambulet, tugtugin, at siya'y papurihan. Panginoon nagagalak sa kanyang mga hirang at mga pangumbaba sa tagumpay ng ibinibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpupuri sa Panginoon ay hayaang magsisayawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, si Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao tulad o buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybayin ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kumusta na po ang buhay-buhay, hindi po ba? Ito at kinukumusta rin natin itong ating po mabuting balita sapagkat ito'y nakaugnay sa atin bilang tayo'y tinawag ng Panginoon bilang maging alagad ng ating Panginoon nung tayo ay bininyagang musmus pa tayo at nung tayo kinumpila na meron tayong edad na
kaya na nating pahayag, ipaliwanag, at kailangan natin ipagtanggol ang ating pananampalataya sa sakramento ng kumpil, nagiging makahulugang lalong-lalo na marami pa tayong mararating sa buhay na ito. Meron tayong pagtawag sa buhay na ito sapagkat dito natin ginaganap ang ating mga tungkulin, di ba? May pagtawag tayo bilang mga anak ng ating mga magulang. Kung ano ang dapat na papel na gagawin natin. Siyempre, ang mga magulang din natin, may mga papel na dapat silang gampanan. Tinawag sila upang silang mag-asawa ay magbuklod sa katapatan at pagmamahal at upang kanilang mga anak ay kanilang arugain sa magandang buhay at pagpapala ng Diyos. Kaya tinawag din sa ang mga doktor, mga nurses, mga abogado, mga guro at lahat tayo, ibig sabihin tulad ng ating mabuting balita, tinawag ang 12 alagad na pinahayag ni Kristo na tinagurian silang mga apostol. Apostol, sapagkat sila ay mga katulong ng ating Panginoon Kristo sa pagpalaganap ng paghahari ng Diyos. Ito ang binabandera ng ating Panginoon Kristo noon, ang paghahari ng Diyos o paghahari ng kalangitan at upang ang Diyos ay panaligan, makilala ng mga tao sa maraming bagay na isinisiwalat ang ating Panginoong Jesucristo. Ika nga sa bandang huli ng ating mabuting balita, ginampanan ni Kristo ang kahulugan ng kanya namang pagtawag sa kanya ng Diyos upang gumawa ng anong makabubuti sa paghahari ng Diyos, magpagaling sa mga may karamdaman, magpalaya sa masamang espiritu, at siyempre ang lahat ng ito at marami pang iba na ginawa ni Kristo hanggang sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang kamatayan at muling ang pagkabuhay, binigyan ng lalong makahulugang katotohanan ng mga bagay na naganap sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kabuuan ng pagtawag na ito ay nasa ilalim ng isang mapanalangin buhay ng mga tao o sa ilalim ng mapanalangin mga pagkakataon sapagkat una, may kahalagahan ng pagtawag na ito ng Diyos para sa atin. Upang sabihin, si Kristo naroon sa burol na nalangin ng magdamag upang ipahayag sa atin hanggang sa kasalukuyan. Napakahalaga ang panalangin na siyang magbibigay daan sa lahat ng ating mga panukala sa buhay of great importance, magbibigay daan sa lahat ng mga suliraning bagang masalungan natin na ang Diyos ay tutulong sa atin para lutasin itong iba't ibang mga suliraning dumarating sa atin at mapakarami pa na maibibigay sa larangan na isang mapanalangin sambayanang tayo ay natitipon. Lalong-lalo na sa pagdiriwang na banal na misa na tayo natitipon, dito natin nakikita na ipapahayag, na bibigay daan sa napakahalagang bagay o mga pangyayari o mga tao na upang ang panalangin ay maghari, ang panalangin ay maging panuntunan sa buhay o ang panalangin ay magiging kalakasan natin upang anuman ang ating pong pinagdaraan ng hirap at pasakit, kalumpayan, pangulila ay makatutulong ang Diyos, mabibigyan ng halaga, bigyan na daan natin. Ikalawang ang ating mabuting balita pinapayag sa isang patag na lugar. Doon makikita ang iba't ibang sitwasyon ng buhay. O nga sa malayong lugar, makikita mo ang mga tao, pero lumapit ka sa mga tao at doon mo makikita ang kanilang higit na pangangailangan. Ito nilalarawan sa ikalawang bahagi natin mabuting balita. Bumaba si Jesus kasama ang kanyang mga apostol, tumayo sa isang patag na lugar. At nang sa gayon, ma-visualize ng lahat upang ang magiging gawain ng mga alagad, makita nila ng lubusan. At kung paano si Kristo itinawag ng Diyos, heto kanyang ginawa. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao, ito yung paglalarawan. At ang ating Panginoon Kristo ay
nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos upang pagalingin ang kanilang mga karamdaman, anuman ang kanilang karamdaman, pinagaling ng mga pinahihirapan na masamang espiritu, at lahat ay nakinig sa ating Panginoong Kristo at sinikap nila na mapalapit kay Yesu Kristo sa panababatid nila, Jesus is a great healer. Mga kapanalig, heto ngayon at tayo ay natitipon upang ipahayag una, napakahalaga ng panalangin. Sama-sama tayong dumudulog sapat ito ang pamamaraan ng ugnayang buhay natin sa Diyos at pamamaraan ng ugnayang buhay din ng Diyos para sa atin. Nakatungay ngayon ang Diyos sa ating mga gawain ngayon sa pagdiriwang ng banal na misa. Ikalawa, sapagkat may panalangin inuukol natin sa anumang gaganapin natin sa buhay, mahalaga man o hindi, basta tayo nagiging mapanalangin sa bawat pagkakataon ng ating buhay. Whatever we do, whatever purpose of life that we are doing, let us deal with what God is with us so that God will always be there in all our undertakings. Ito ang kahulugan ng nagiging mapanalangin ang bawat yugto ng ating buhay. Anuman ang ating ginagawa, may kalakip itong panalangin. O may kalakip itong alam natin ng Diyos ay nasa piling natin, sumusubaybay, kumakalinga, pumapatnubay, nagpapatawad, and so on and so forth. Ikatatlo, sapat mahalaga ang misyon natin sa buhay, meron itong pagtulong pa rin ng Diyos para isang napakahalagang pagtitipon ng sambayanan. Napapahalagahan natin ng pagkakaisa natin, pagtitipon natin, sapagkat meron tayong iisang layunin upang palaganapin ang paghahari ng Diyos. The importance of the kingdom of God is now attained so that we can always dwell into it purposely well, so that we can undertake and do many things in purposely for the good of humanity and for all the blessings of the Lord being bestowed upon us. Ito ngayon, pasalamat sa Diyos sa maraming Kanyang maipinagkaloob sa atin. Ang mga tungkulin nating dapat nating ganapin na tayo ay dumudulog sa Diyos, tumutulong naman ng Diyos sa lahat ng ating itong mga gawain at sasabihin natin, nawa, patuloy ang pagkalinga ng Diyos. Nawa, huwag tayo niyang pababayaan. Nawa, kalingain tayo ng Diyos sa tuwina. At higit sa lahat, nawa, pakinggan nawa tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga pagdulog ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig, dudulog tayo sa Diyos upang natin pagtibayin ang ating pananampalataya at sa panalangin, lalo nagiging makahulugan kung ano ang dadaanan nating buhay pagpapala sa matuwid na pamumuhay. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, sa pamamagitan ng Santo Papa at ng mga obispo, naway umakay sa atin sa kaganapan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mambabatas naway gabayan ng ating mga bayan para sa kasiguruhan ng kinabukasan at kaunlaran ng ating bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo'y naway magsumikap at maging tapat sa ating bukasyon na itinakda ng Diyos para gampanan natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, may sakit at nalulumbay, naway matagpuan ang presensya ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mamahinga sa pakayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa ating mga sariling kahilingan.
Dito natin itataas kung ano yung ating hangarin sa buhay, pagpapala ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay may misyon na gaganapin natin sa tulong at awan. Maraming pagtulong at pagkalinga ng Diyos. Kaya ito ngayon, taas natin ang lahat ng itong misyon natin upang may pagpapala ang Diyos, upang gabayan tayo sa matuwid na pamumuhay at sakali mang anumang sulong na dumarating sa misyong itong ating daranasin, may pagkalinga pa rin ng Diyos sa pagtutuwid at mayroon pa rin pagpapala tayong makakamit. Kaya ang lahat nitong aming mga pagdulog, ibig namin maging sa katuparan ang lahat ng aming mga misyon ay pinapahayag namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang hiling mo, ang awit ko'y, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihandog sa iyo, buong puso kong iaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maiaalay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayong ipinagdiriwang sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamyas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at masahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nang kisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito,
upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinaping bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingaping mong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francis, na aming Santo Papa, si Onesto, na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Ano mang misyon ang gaganapin natin sa buhay na ito, may pagpapalang handog ang Diyos, isang mapanalangin buhay pagpapala na ating nakikita at ginagawa upang ito'y maging tunay na makahulugan sa buhay natin. Ating ngayong awitin ang panalangin itinuro sa atin na ating Panginoon ang Ama namin. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa
sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Peneso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Heso Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ng tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami.
O Jesus, Ikaw ang daan, Ikaw ang katotohanan at Ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong ibinubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kababanalang sakramento sa ating pong panalangin, sa pagbabantay po natin. At sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas sa ating pagdiriwang ng banal na misa. Sa muna pong patalastas, sa darating pong 14 ng Setyembre, araw po ng Sabado, ay ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal o Exaltation of the Cross. At sa 15 na Setyembre, ang paggunita po natin sa Mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati. Inaanyayahan ng lahat na dumalo sa ating healing masses dito po sa Veritas Chapel, dito po sa 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City, at maging kasapi ng Veritas Eucharistic Advocate. Para po sa inyong mga pamisa, makipag-ugnayan lamang po sa ating pong Religious Department. Tumawag lamang po sa 8925-7931, Local 129-131-137, o mag-text sa 0917-631-4589. Hanapin lamang po si Binibining Rene Jose o si Miss Allen Nahe. Salamat po.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa banal sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo, prestatis Dei. Omne declamentum in servente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, id nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao na Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kansinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus Soli, O Sacramenti All praise and all thanksgiving every moment Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.